Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, ay good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa ready ng matulog. Dahil po ngayon ay araw na naman ng Merkules pa lang pala. At nandito na naman tayo para sa ating All About G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana Daily Vlogs. So, anong balita po sa inyong lahat dyan? Ang ating G ay kumakain ngayon ng kanyang greens. At yun, tapos na po siya. Lalagyan na po natin ng pagkain. Yun, kumain po siya ng kanyang raspberry. At kitang-kita naman sa mukha niya na parang takaw na si G natin sa raspberry. Kaya mapula-pula po yung kanyang bibig. Yan. So, raspberry niya po, nandyan lang po. Oh. Yan po yung raspberry niya. At love na love talaga ni G natin yung greens. So, meron din tayong gunting para sa herbs niya. Noon, hindi na naman natin nagamit ito. Pag isang gunting lang po ito, ay 4 na piraso para sa mga mga onions, onion leaves. Diba? Alright, so masters, mga ka-G, ano pa ang ating pwedeng pag-usapan ngayon? Bumaba po yung G natin. Ayaw niya pong makita ng kanyang mga fans na po siya po ay kumakain. Kaya very po si G natin. Very mahiyain. Ayan. So, ano po ang ating pwedeng i-lecture ngayon? Lecture natin ngayon is about, syempre, health na naman. At ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Dahil po sa inyo ay nanonood po kayo sa ating All About G, the Green Girly, Cutie Patuti Iguana. Ngayon po ay nagbigay po ako ng fruit fly sa ating anak na isa. Ito yung fruit flies niya. Yun, oh. Yan. At sariling cultivation na po natin yan. Galing po yan dito sa ating fruit fly farm. Ang dami na nila. Oh. So yun po, kakain na po siya. At sasaraduhan lang po natin kasi baka lalabas yung ibang fruit flies. Diba mga masters, mga ka-G? Lalabas po yun sila kasi syempre, kahit na sinasabi pang flightless, malaki yung possibility pa rin na gagapang sila. Diba? Magapang yan sila eh. Ang G natin ngayon, kasalukuyang po nasa baba. Sa baba po ang G natin, you know. Kita mo yung chan ng G natin ay parang buntis na naman ang G natin, no? Yan, super laki ng chan ng G. Dahil po siya ay matakaw sa pagkain. Yan. So let's talk about health ulit mga masters, mga ka-G. Ayun po, meron akong another topic po sa inyo na sana po ay pwede nyong mapagpulutan ng aral. Ayan, so hindi ko po ina-advise na kumain po tayo ng red meat sa gabi. Okay, tandaan niyo po ito ha. Hindi ko po ako nag-a-advise na kumain tayo ng red meat sa gabi. Mga lean meat, mga red meat, baboy, baka, yung mga meat na yan. Dahil po, alam niyo ba mga masters at mga ka-G, na ang mga red meat, it takes 2 to 3 days to digest. 2 hanggang 3 araw po yan ma-digest. So, what if you ate a red meat and kailan pa ma-digest? 2 to 3 days after. So, mangyayari po dyan, habang po tayo ay natutulog, ay yung ating brain ay hindi po magpahinga yan. Kasi ang purpose po sa dapat ng sleep, ng tulog, ay maabot po natin yung tinatawag nating rapid eye movement. Yung rapid eye movement naman is when lahat ng organs ang brain natin ay super relaxed. So sa pag super relaxed po ang ating brain, ay wala po siyang ibang gagawin na physical kasi expected naman po ay dapat tulog po tayo sa gabi. From 10 o'clock to 4 a.m., 10 o'clock p.m. to 4 a.m. ng umaga,
dapat yan ang oras na mahimbing po yung tulog natin. Dapat po, tulog na tulog po tayo sa oras na yan, mga masters and mga ka-G. Dahil, anytime from there, sa gitna ng oras na yan, hindi natin pwedeng masabi kung anong oras. Depende po sa ating katawan po yan kung kailan natin mahihit ang rapid eye movement. Hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat ng tulog natin ay pare-pareho ang pagkaabot natin ng rapid eye movement. So, yan po ang ating tinatawag na deep sleep. Ang deep sleep po ay yung brain natin, walang ibang gagawin, kundi ang mag-fully relax po siya. So, niya po yan, i-command niya po ang lahat ng mga organs natin na mag-absorb ng nutrients. So, mag-absorb po ng nutrients. So, ang ano dyan, ang another concern natin dyan, kunin natin muna. Dito tayo manonood sa ating isang alaga. Tingnan natin kung kakain po siya. Ayan po siya. Oh. Ayan. May tubig din po yan ha. Ayan. Ayun ang itim na sinasabi ko na dyan siya natatago. Ayun, kumakain na po siya. Oh. Ayun. Alright, mga masters, mga ka-G. So, ang pagkain sa katawan natin, yung kinain natin ng breakfast, syempre, ma-absorb din yan. Nagagamitin yan ng katawan natin hanggang umabot tayo sa lunchtime. O, di ba? So, may mga materials po dyan na hindi po kayang i-absorb, lalo na kung mabibigat na mga proteins at fats. So, yan ay tataguin muna at mag-stay pa yan sa ating large intestines for a while. Pero yung mga mabilis ma-digest na mga pagkain na makukuha yung mga nutrients niya, ay ma-absorb ng katawan natin. Ayan ang gagamitin natin sa buong umaga hanggang umabot tayo ng lunch. So, dapat 7 a.m. to 8 a.m. dyan ang ating perfect time para kumain ng breakfast. And then, pag 12 o'clock hanggang 12 to 2, yan po ang time kung kailan tayo kakain ng lunch. Kasi meron lang tayong 4 hours gap. Kasi hindi naman mabigat talaga ang breakfast. Pero kailangan talaga mga masters, mga ka-G, na solid po ang ating, na complete po yung ating plato. So, na-discuss ko yan last time sa ating lecture. Half of our plate, ang kalahati po ng plato natin, kailangan po ay merong fruits and vegetables talaga. So, mas marami dapat ang vegetables. Halimbawa, meron kang, ano ba yung mga carrots? Ayun, carrots na chinap-chop, pwede yan. Vegetable po yan. Meron din ibang mga vegetable na pwede natin kainin. Salad sa umaga, pwede naman yun. And then, ang 30% yan. And then, 20% ay fruits. So, maliban lang po sa saging, pwede tayong kumain ng iba't ibang mga fruits. Hindi ko rin na-recommend ang saging dahil po yan nakakakos po ng ating plemas at nagpapalapot po ng dugo yan at maraming problema. Na-discuss ko rin yun nung isang araw. 2 days ago, na-discuss ko po yan about saging. So, replay nyo na lang po. And then, 12 o'clock to 2 o'clock, yan ang perfect time for lunch. So, as usual, kompleto din dapat. Ayun, half the plate, vegetables and fruits, and half the plate is grains. Mga grains na dark grains at 20% lang ang protein. So, 30% grains, 20% proteins. So, pwede tayong kumain ng mga, diba't ibang mga kasing grains. Diba? Oatmeal, mga whole wheat bread, mga anong kasing mga, brown rice, white rice, okay naman ang white rice, mga masters. Basta hindi lang po tayo iinom habang kumakain. Yung ma-absorb talaga ng katawan natin yan. And then 20% protein lang po. So pag sinabi nating protein, hindi lang po yan nakafocus sa karne. Pwede din yung mga seeds, mga fish, isda, seafoods, and proteins po yan mga masters, mga ka-G. Yan. So kailangan lang talaga natin magiging creative sa ating pagkain. Hindi po pwedeng isang lang kakainin natin, isang ulam lang focus lang tayo sa protein. Masama po yan sa katawan natin pag protein lang kasi kailangan din natin ng ibang sources ng ating nutrients, vitamin C, vitamin D, from A to Z po.
na vitamins, mga minerals. Ayun, makikita po yan sa iba't ibang mga pagkain at hindi lang po yan makikita sa protein, sa, di ba? So, and then, ang next time natin kumain is dapat about, 6 to 8 in the evening. Pwede ka nang kumain by 5 o'clock. Basta importante po mga masters ay meron tayong 2 hours gap. Pagkatapos mong kumain, hindi pwede munang mahiga. Bawal munang mahiga. Kailangan talaga ay pagalawin muna ang pagkain sa tiyan natin, sa intestines natin, bago tayong humiga. Kasi pag humiga tayo, ay hindi na po makakapaggalaw ang pagkain. At due to gravity po, mahihirapan po ang ating digestion. Ayan po. So, tandaan po natin 2 hours before tayo mahiga, dapat ang ating dinner. And 10 to 4 a.m., yan ang ating cellular repair time. Anytime from there, mangyayari po ang natawag nating rapid eye movement kung saan po tayo ay mag-absorb ng nutrients. At tandaan po natin, yung mga hindi po na-digest na pagkain ng breakfast at lunch at ng dinner, yun po yung gagamitin ng katawan natin sa pag-repair ng ating mga organs. So it is very important na kumain ng dinner. Huwag po kayo mag-diet. Diet is bad. Pag sinabing diet, ay mag-skip ng meals. Anong word ng diet? Spell niyo pa lang diet, die, ang first 3 letters, die, at ang cross na bitbit mo. So, wag mag-diet. Just make sure you have a complete and regular meals. Kain tayo sa wastong oras at wag uminom habang kumakain. Yan ang pinaka-importante. Kahit ano pa yan ka-healthy yung meals mo, kung umiinom ka, ay hindi po yan, mawawalang bisa po yan. Yan, at bitin na naman tayo mga masters and mga ka-G. So hanggang sa bukas na naman tayo. At kita-kits, maraming salamat po. This is your one and only Master Worm and G, the green girly kitty paduti iguana. God is great. Yahoo!